Or tanggalin ko na lang to. Yan. So, maglagay ako rito ng button. Let's use this one. Ayun. Or pwede rin, kayo bahala. So, ito, gusto ko rito. So, or design. Design, then, ayun. So, i-insert ko lang yung macro na yan na ginawa natin, yung beam design. No? So, every time magka-calculate tayo is malalagay dito. Kaso nga lang, wala tayong indication na na-calculate na siya. So, kailangan natin maglagay dito ng message box. Message box. This is message box. Uh, design, beam design completed. Ayun. So, close ko. Then, beam design completed. Okay. So, kapag mag-change tayo rito, let's use 28. Design completed. So, mapapansin nyo, naging singly na siya. Pwede ko to i-highlight. Ayun. Singly section na yung ano natin, yung beam. So, mapapansin ninyo, yung top bars is negative na. Ibig sabihin, not required na siya. Ano? So, 0.87 yung ratio natin dito. Ito. So, kapag singly reinforced yung gagamitin natin, ito, mapapansin natin, yung moment natin sa singly is kaya na yung allowable natin, na yung actual. No? So, ibig sabihin, ito lang yung gagamitin nating bakal. Asa na yan? Itong used or the requirement is ito. Pwede natin yan bawasan, sabihin natin 7. So, 0.99, pwede pa. No? Pero mas maganda, kapag less than sa requirement yung top bars ninyo, less than sa 0, mag, mag-set kayo ng dalawang piraso. Dalawang pirasong 16 or 12, depende sa inyo. Ito, parang minimum na siya. Okay? Let's use 350. So, doble siya kasi nga, tingnan natin, 151, 125. So, sa section na yan, ito yung moment natin. Let's use 265 guys. Kung mapapansin niyo dapat magbe-fail siya. Kasi nga yung doble natin is 263.99 lang yung capacity niya. So, ito, section failed. So, pwede natin ito i-set na kapag failed, ito yung text natin. Yun. Section type field. Yung field, tanggalin natin yan. Yung font. Ayun. So, kapag i-250 natin, balik natin. So, doble. So, mag-green siya. So, kapag mag-270, yun. Mag-failed yung beam natin. Okay. So, tapos na tayo guys. Napakadali na. Medyo nakakalito lang na. So, ang magiging hitsura niyan, yung beam natin. So, pag ganyan, so, pwedeng apat, dalawang top bars natin. Ito guys, field kasi niya, so baba natin to 50.
Ayun. Ah, less 250 pero yung ratio natin tingnan ninyo. So mataas. So kailangan mag-increase pero i-check natin sa maximum. I-check natin sa maximum. Kailangan pa pala natin yung i-insert guys yung check ng maximum at minimum. Nasaan na yan ang kulang tayo. Ito yung check max and check min. So, kung ibaba natin to, dalawang beses. Kasi nga, sorry, to. Ipapasok natin dito yung check max. Check max. Dapat nandito yung check max natin. Tapos yung check min. Yun, para may ano, may reference tayo kung lalampas na yung reinforcement natin or hindi pa. So, bali, yung ES max natin is 21. Nasa na yan? Ito. So, insert tayo dito ng, ayun, yung 22 na yan para sa checkmax. Cut ko to. Saan na yan? 22, checkmax, checkmax. Then, tanggal to. No. Then, copy ko to. Pero ito, 23 na yan. This is 23 and 24. 23 and 24, this is checkmin. Checkmin. Checkmin and checkmin. Ayun. Pero ito, pwede natin gawin as then, kailangan ko i-change to. Dapat kasi, sige, baba ko na lang yun. Ayan, so mag-start ako ng 26. This is 26, 27, 28, 29, 30, 30 pala, sorry. 30, 31, 32, and 33. Try natin, run. Boom, panis. So, okay siya. It's greater than sa... So, ibig sabihin, okay pa siya. Kaso nga lang, yung ratio natin is 1.6. 1.96 and 5.81. So, pwede pa tayo, kailangan pa tayo mag-increase ng bakal. Hindi pa siya satisfied. So, let's use 20. 10. 0.89 okay tayo. Sa top bars naman, let's use 5. 2 point, kulang pa tayo. 20. Kulang pa rin. Let's use 8. Sige, 10 din. Ayun. 0.89, 0.81. Pero, i-check natin dito sa minimum at maximum. Ba't kaya ano? Isa maximum natin. Ilan ba yung maximum? Stop ko muna to, then run. Maximum. Where's the maximum? Mhm. ES Max. Nasaan ka na ES Max? Max. Ito. Max. 2,900. 2,900 yung maximum. Okay. Kasi nga pumapat 2,900. Check max. Check max. 2,900. Tama, 2,900. 4% ng B times DT. Ito nga.
yung max natin. Then yung minimum natin is 241. 241. So stop ko na to. Stop. Then end. Okay. 241 yung use natin is 3,000. Oh, ito na oh. Lumampas na tayo sa bottom bars. Yung tension use natin, ito yung tension use eh. Dapat, oh, okay siya. Pero dapat mag-ano na siya guys. Hindi na siya okay. Kasi nga, yung max natin is 2,900 lang. Tapos yung gamit natin is 3,000. So, sobra na siya sa 2,900. Okay. So, i-check natin yung code. Alam ko na guys. Ito pala. Yung code pala natin is naka-refer siya dito sa required, area required. Asa na yan? This is area required compare sa max and minimum. Ito pala yung tinitingnan natin is the used. So, ibig sabihin, yung requirement natin is only 2,797. Medyo mataas na, no? Mataas na yung reinforcement na nilagay natin. So, dapat mga 9 lang to. 2,8. Ito, pumapatak siya ng 2,8. So, pasado na siya sa 2,9. Tama. Yun, sobra yung bakal na nilagay natin. Sa bottom naman, 2,5 lang kasi yung requirement niya. So, let's use 7. 8. 2,5. Ito kasi maliit na lang yung ano niya eh. Yung difference kung mapapansin ninyo. So, siguro mga 35 millimeter square na lang. So, pwede na tayo mag 16 dito, then 10. Try natin. 10. Malaki pa rin. Or pwede tayo mag 12, pero so let's say 5. 2, 4, so 6. Ayun. 2, 9. Okay siya guys. So, yun lang. Sa mangyayari dyan, let's balik tayo dun sa 157 yata yung ano natin, yung moment. For example, let's use 250 or 300 na lang. Okay, 300 moment na actual. So, ibig sabihin, section filled. Kailangan natin dito mag-increase ng size natin. Let's use 300 and 450. Ayun. So, pasado na siya guys. Pero, kailangan natin i-check dito sa minimum and maximum. Of course, the ratio mula rito. Ito, pwede pa natin bawasan yan. Okay, let's use 8. 2,5. Okay siya. Then, ito, medyo madami to. 300 plus na yung kailangan natin. 1,000, dami no. Let's use, ayun, dalawang 16. Okay na siya. Yun lang guys. Ah, ito pa pala. So, bali ang magiging situation niyan, ito, magiging baba pala. Ito, dalawang top bars, then, 20 na 20 mm. Pero kailangan nyo i-check din yung spacing. Ayun. Tapos dalawang top bars. Which is, ito yun guys yung sa midspan natin. Kung mapapansin natin dito. So pala yung moment. Ito, 151.86. Balik tayo. Nasa na yun? Ito. Sige, i-design natin to. Ito guys. Okay.
Hindi pala naka-group. I-group lang natin. Ay, okay. Ang mangyayari dyan guys, ito, considering na parehas yung support natin, parehas ng moment. So, ang mangyayari, i-design ko si 303.72. So, magkakabaliktad yan. Yung tension niya nasa taas na, yung 0.72. Yung compression naman nasa baba. So, kapag i-calculate ko yan, then using sa initial section natin, then 20.7 to, calculate, okay siya, kasi yung max niya ito. Pero i-check natin to guys, dito, to, kailan pa natin mag-increase, let's use 10. 3,000, okay, pwede 0.91. Pero sa top bars, kailan natin mag-increase. Yung top bars na yan, ito sa compression guys. Kailan natin mag-increase, let's use 10 of apat. Kuling pa rin, let's use 8. 0.95, okay na siya, 2,500. Yung minimum natin is 283. So, kasi top bars 2, ito, I mean, yung top bars na yan kasi, considering compression yan. Ito naman, si tension. Okay, so yung use natin is 3,018, yung max is 34. So, pwede siya. So, mangyayari para sa support natin, tatanggalin ko yan. Para sa support natin, 10 pirasong 20 mm. Ito yun. Fill, walang fill. Okay. Tanggalin ko grid lines. Ayan. So, pero kailangan ninyo i-check yan yung spacing kung pwede pa. At least, makadaan yung graba ninyo. Okay? So, this is 10. Pwede ganyan or pwede rin apat, dalawa. Pwede to ganyan. Apat natin. For example, hindi na kaya sa spacing. Then, meron ditong dalawa. Ayun. Tanggalin ko na muna to. Ito yun sa support guys ha. Kasi baliktad yan eh. Then, para sa top bars natin, or top bars yan is the compression. Walo naman guys. So, this is 8 pieces. Then, ilagay natin dito. Ayan. Tanggal ko to. Then, ito, i-design na natin. Ito yung support guys. Hindi pala na group. I-group lang natin to. Okay. Then, copy natin. Ito, i-change natin yan yung midspan. Kasi hindi pa natin yan na-design. Ito yung support. Yeah, this is the support. Ay, ilan to? Kulang pa tayo ng isa. Ayun. So, pareha sila support. So, i-design natin yung 151.86. So, 151.86. Then, design natin point. So, medyo malaki pa yung ano eh. So, pwede natin to bawasan ng let's say 4.
to 20. Gamit din tayo ng 20 para yung sa splicing natin sa continuous na rebars, same na diameter. Yung number of bars lang yung i-change natin. So 56, so pwede pa tayo mag-change. 5.9, okay yan. Okay, 1.5, tama-tama. Then, ito pwede pa to bawasan ng dalawa. See, 0.62, dalawang piraso. So, ito naman, yung bottom bars natin, as per sa actual na yan. Kasi nga, yung moment natin is nasa baba. Yung tension. Tension. Saan na yun? Okay. So, mangyayari dito, 5 lang. 5 piraso. So, pag ganyan na, no, napuwake, pwede ninyong gawing 6. Pero kung kasya yung 5 na piraso sa 250, mas maganda para is, di na kayo mag-add. So, 6, ibig sabihin, pwede kayo mag-4, then 3. So, yun. Para naman sa top bars, yung sa top bars natin, dalawa lang yung requirement sa midspan na 20. So, lahat siya 20 bars. So, ito na yung ano natin, schedule na requirement as per sa diagram natin dito. So, yun. So, ibig sabihin, yung continuous bars natin is dalawa lang sa top bars. Kasi nga, dalawa lang yung sa midspan. Yung, ilan to? 2, 4, 6, 8, 10. So, yung 8, extra bars na. Itong mangyayari dyan eh. Ah, ganito. Yun. Mag-insert tayo yung bars. Yung bars na yan, ito guys, yung continuous bars. Ito yung dalawa. Okay. Ito yung dalawa guys. Ito yun. Yung dalawa na yan. Ang iba is magiging extra bars na lang yan. Let's use green. So, ibig sabihin, 8 ano yan, 8 extra bars. Pero yung paglagay nyo, dapat pa ganito. So, ito, 8 yan. Same din to 8. Okay? Tapos, dito naman sa bottom, yung continuous natin is 2, 4, 6, 6. So, magiging extra bars nito sa baba. Sa baba din. Ito. So, kapag i-insert natin yan, this is 2, 4, 6, 6 na 20 mm. 6 na 20 mm. Ito naman, dalawang 20 mm na red. Tapos, yung green na yan is 8. 8 na extra bar. Ito, 8. Then, yung sa baba naman, kasi yung diretso natin is 2, 4, 6. So, bali, dalawa lang tong extra bars na yan. Dun sa support. So, yun lang guys. Yun ang pag-interpret ng schedule natin. Thank you for watching and don't forget to like this video guys. Malaking tulong yan sa channel natin and para madami pa tayong magawang tutorial. And of course, if you want, you can join my community by joining the membership level 1 and level 2. Level 1 para sa mga donate tanggapin natin and level 2 if you want to avail these spreadsheet or mga tools na nagagawa natin sa tutorial. And tapos na tayo sa main bars guys. Next time, discuss natin naman yung share reinforcement. Ito pa lang kasi yung moment pa lang yung na-discuss natin. Na-convert natin into reinforcement. So, next tutorial ito naman sa share para sa stirrups. Okay?
Yan lang guys. Thank you and God bless.